Tinawag na Malacanang na pakikialam ang pagpukol ng United Nations High Commissioner for Human Rights sa kampanya kontra droga sa Pilipinas na hindi raw dapat gayahin ng ibang bansa. Saksi si Joseph Morong. Nang magkaabutan ng droga, doon na sumalakay ang mga polis sa Barangay Santa Monica sa Quezon City. Timbog ang target at 6 na iba pa kabilang ang 2 buntis. Lahat umaming nagdodroga pero hindi raw sila tulak. Makakalaboso sila. Di tulad ng iba pang drug suspect na nasawi matapos daw manlaban. Sabi ni Pangulong Duterte kamakailan, This drug problem is a national security threat. Sir, is it going to be bloodier? I think so. Ang kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte pinuri ng presidente ng Sri Lanka nang bumisita siya sa Pilipinas itong Enero. At ang sabi pa, drug menace is rampant in my country and I feel that we should follow your footsteps to control this hazard. pero mismong si United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet nagbabala hindi dapat umarisan ng ibang bansa ang drug war ng Pilipinas. In the Philippines, several sources now estimate that up to 27,000 people may have been killed in the context of the campaign against illegal drugs since mid-2016. Binanggit yan ni Bachelet na dating presidente ng Chile na magtalumpati siya sa UN Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Ipinunto pa ni Bachelet ang mga seryosong aligasyon ng extrajudicial killings sa Pilipinas. Despite serious allegations of extrajudicial killings, only one case, the widely reported killing of a teenage boy, has been subject to investigation and prosecution. Tila ang tinutukoy ni Bachelet ay ang kaso ng 17 taong gulang na si Kian Lloyd de los Santos. 3 pulis Caloocan na napatunayang guilty sa pagpatay sa binatilyong pinagbintangang may kinalaman sa droga. Sabi ni Bachelet dapat ituring na public health issue ang droga. Ang mga polisiya daw laban sa droga ay hindi dapat banta sa buhay ng mga lulong sa droga. May isa pang ikinababahala si Bachelet. I'm also extremely concerned by Congress' consideration of measures to introduce the death penalty for drug-related crimes and reduce the age of criminal responsibility from 15 to 12 or even 9 years old. Ang Malacanang ang sabi hindi na raw bago ang pagkundinang yan. Tinawag pa ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na pakikialam. She relies on what she receives information coming from the critics and the detractors of the administration. And we've been saying that this information is wrong. Like for instance, when she claims that there were 27,000 deaths. Ang official count is only 5,000. Ito naman ay domestic problem natin at sabi ko nga, itong gagawin lahat natin ng paraan para matapos ang problema natin sa illegal na droga, dahil nakita natin na talagang malala ang problema natin. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.